So, what's up? Nagbabalik kami para sa ating episode 4 and nasa part 4 na tayo ng ating pag-uusapan. Yun, so, ang ganda din na ating pag-uusapan na naalala ko lang yung about kay favorite na banda ni Kong. Alam mo ano yung pag-uusapan natin? Ano no? Super Layup. Wow! Sakuragi. Guys, ang topic natin ngayon is rebound. Yun. Sana'y hindi na lang pinilit pa, wala rin patutunguhan kay sabi mo pang mahal kita. Go! Go. Ayan, Outsu, kinikilig. Ano nga, gusto sabihin ko kuya eh. About sa rebound. Masabi ko lang sa rebound. Outsu. Sa akin? Naranasan mo na ba yan? Rebound day. Hindi naman. Ano lang. Rebound? Kasi Paano? pag, Ano masasabi mo doon? pag-iisipin mong na-rebound ka, ang sakit eh. Kumbaga, syempre, Ayaw mo maranasan yun. ayaw ko maranasan. Kasi masakit. Doon pa lang sa kanta ng Silent Sanctuary. Kung papakinggan nyo yung lyrics na yun, iba't ibang emosyon nandun eh. Masakit, no? Talagang hindi mo magugustuhan. Kaya ayaw ko maranasan. Ikaw ba, ano masasabi mo doon kuya? About sa rebound? Ito, madalas ang kaka-rebound to eh. Rebounder to eh. Parang nakakaloko eh. No? Kung sakaling, ako, alam ba, ako man yung makaramdam, makaranas na. Parang nakakainis. Yun yung pakiramdam na nakakainis kasi parang kang pinagdripan. Diba? Kasi parang paparamdam sa'yo, okay ka, ganito, ganyan. Then, bigla na lang, di ba parang bigla na lang, ano sabi ng kanta? Ganyan ka ba talaga? Bigla na lang naglalaho. Di ba? Nakakainis. Tapos, para rin siya no? Yung sa napag-usapan natin last time na situationship. Pero ito mas malala to eh. Kasi, ang madalas na pa nangyayari dyan, kuya, since rebound ka, pag nagkabalikan or naging okay sila nung karelasyon niya, wala ka na nun. Yun ang pinagkaiba sa situationship nun. Yung rebound kasi, yung isa dyan, galing sa relasyon. Galing sa brokenness. Yung situationship, parang parehas silang pwedeng broken sila parehas o parehas wala. Or walang, possible, walang involvement. Oo, walang involved. Eto, meron yan. Yung rebound, may pinanggalingan yung isa dyan. Parang nagiging okay lang kayo kapag hindi sila okay sa kabila. Or hindi talaga sila naging okay na. Oo, kaya gano'n. Maaring mag-boyfriend-girlfriend, nag-break sila. At kadalasan na rumi-rebound dyan, yung pala kaibigan. Yung kaibigan mo lalapit sa'yo. Yan. Diba? Tapos, good listener. Yan yung madalas biktima ng rebound. Magaling makinig yung lalaki sa babae. Or Vice versa, babae din. Ganun din. Magaling makinig. Magaling pagpayo. Tapos, dahil yung benefits, yung babae or lalaki, yung broken kasi, ang gusto na, yung mga magaganda, yung naririnig. Okay lang yan, may mas pa, may deserving pa sa'yo, may darating pa sa'yo. Ganun yung trabaho ng rebounder. Ganun yung, kaya, pag ikaw ang naging rebound, wasak ka, tulad doon sa kanta ni Kong. Yung kahit pa sabihin kong mahal kita. Tsaka yung masakit sa rebound, yung umamin ka eh. Oo. Yung mahal mo siya. Yun sinabi nga kanina na kahit sabihin mong mahal mo siya. Kahit sabihin mong mahal kita. Kahit umamin ka pa doon na mahal mo siya. Kahit ilang beses mong aminin na mahal mo siya. Kung rebound ka, wala yan. Doon pa rin sa isa yan. Doon pa rin sa ex niya yan. Kaya napakasakit mo. I've been there. Yung naranasan ko yan, parang okay na bumove on yung isa, dumating ka sa buhay niya nang hindi na-expect, nagkaroon kayo ng friendship. Okay, tinutulungan mo, ganito, ganyan. Yun nga, dahil ng payo, gano'n, good listener, nagpapayo ako, ganito, ganyan. So, parang, okay, nahuhook siya. Parang, okay, nagiging tropa.
Pero ano, unti-unti na, ang sakit noon kasi may part na ano, pinapayuhan mo siyang maging okay, ikaw pala yung nasisira. Unti-unti mo siyang binubuo, pero yung peace na pambuo mo sa kanya, ikaw mismo. Kaya ikaw yung nawawasak. Yun ang mahirap sa rebound. Habang binubuo mo siya, hindi mo namamalayan na winawasak mo na yung sarili mo. At kahit pa Namakanta! nalulungkot na yayo. Diba? So, ang sakit niyan. Naranasan ko na rin yan. Ang hirap na pwede kang tumulong, huwag kang in-love sa taong broken. Ang taong broken, ang hirap mahalin. Hintayin yung mahil. Yun yun. Pinakamalupit. Ang taong broken, mahirap mahalin. Hintayin nyo munang mahil. At hindi rin ikaw ang mag-heal dyan. Hayaan mo yung magulang niya, sarili niya eh. Very good example. Huwag mong tulungan mag-heal. Heal mo muna yung sarili mo. Heal niya muna yung sarili niya. Tapos, huwag mo hayaan na maging rebound ka. Ang daming ganyan. Nasasaktan dahil sa rebound na rebound. Diba? May mga tropa din kaming ganyan. Parang ano kaya, parang yung mga taong nasaktan, possible makasakit din sila. Ayun. Kasi Ano yun? sila Hurt people, hurt people. hurt people hurt. Tama naman. Hurt people hurt. Ang taong nakasakit ay mananakit din. So yun yun. And ano pang maano nyo doon? Sa ganun? Ayun, siguro sa atin, kung kung ang goal mo talaga is matulungan lang yung tao para hindi ka na maging rebound or magkaroon ka na ng Tayo, may mga tropa naman tayo ganun eh. Pwede mo i-relate doon. Ano mo doon, insights mo sa ganun. kasi possible lalo kung halimbawa lang kasi syempre possible na circle kayo. So kung yung babae broken tapos ikaw na lalaki di ba, yung babae tapos meron siyang lalaki tapos yung lalaki kaibigan mo din. So kailangan alam mo lang yung boundaries mo kung hanggang saan mo siya dapat comfort, usapin. Kasi possible pagka alam mo yun, nag-jump ka doon sa bagay na yon and sabi nga ni Ray kanina, parang mahirap kumawala sa bagay na yon, possible masira din yung relasyon nyo nung lalaki, di ba? Kung nasa isang circle kayo, tapos, di ba, possible, maano nyo yun, masasakripisyo nyo yung pagkakaibigan nyo ng lalaki, imbis na meron ka pang, ang mangyayari niyan, yung relasyon mo bilang kaibigan dun sa babae, pagka na-fall ka, naging rebound ka, masisira. Kasi nga, saktan ka eh. Tapos ngayon, yung relationship mo naman dun sa lalaki, dun sa boy, masisira din. Kasi yung trust niya sa'yo, di ba? Doon sa boyfriend. Or kung yung magiging tingin mo naman dun sa lalaki is hindi na katulad ng dati. Kasi nga alam mo, nang himasok ka. Ayun, so mahirap siya. So kung alam mong papauwi na sa ganun yung sitwasyon, ikaw na yung mag-man up para mag-adjust, matras lang. Tama. Sa mga lalaki, ramdam niyo yan pag may babae na galing sa relationship tapos biglang magiging malapit sa'yo. Ramdam niyo yan na gagawin na kayo rebound. Gusto lang niya ng comfort. Ayaw niya ng intimate relation. Gusto niya na yung comfort kasi nasanay siya dun sa boyfriend niya eh. Lalo na yung kunyari boyfriend niya, hinahatid, sundo siya. Masasanay yun eh. Eh nawala. Tapos nandyan ka. So yun ang gusto niya. Na parang okay, ipunan mo muna kung ano yung nawala sa akin. Yan ang pinakamasakit. Habang wala siya, ikaw muna. Alright. Minsan ginagamit para pagselosin. Ayun ang sakit. Pag nagamit ka para Magselos.
Oo, ang masaklap, ginamit ka, pati pera mo ginamit. Tapos pag nagselos na yung lalaki, syempre, selos mo. Sabi ng ex, no, mahal talaga kita, sorry na. Nalulungkot, nayayawan. Makakanta mo talaga yung kanta ng Silent Sanctuary. Pag nagkataon, pakinggan nyo yun, Silent Sanctuary. Yung sinabi ng lyrics na yun. Totoo yun, nalulungkot na yayamot. Nagmumuk mo. Nagmumukmok. Totoo yun, magmumukmok ka talaga. Lalo na pati pera mo nadala. Ang puso mo nadala. Pera mo nadala. Nasama yung pera. Kasi di ba, yung ba nila, gagawin mo. Ang hirap nun. So sa mga lalaki, huwag niyong hayaan yung mga babae na broken is mamanipulate kayo. Vice versa, ganun din. Yung Sa babae, girls. yung babae. Sa girls, possible din kasi na mangyari din siya sa babae. Na possible yun. Sa girls din, mag-ingat kayo na Maging rebound kayo. yung lalaki na broken is biglang ganun. Ang madalas kasi talaga dyan yung babae. Babae yan, pag nagkahiwalay. Madalas. Yung lalaki. Woman hater talaga to guys eh. Hindi, Pero girls sinisisig. yung lalaki kasi kunyari, mag-boyfriend, girlfriend. Pagka nagkahiwalay yan, hindi naman naghahanap ang ganyan. Yung mga magtataas sa kilay ng babae, yung anong hindi. Isang linggo nga anak, may kapalit na. Sa bar. Hindi. Pero ang totoo, pag nagmahal yung lalaki, tunay na nagmahal, hindi makakamove on yan pag nagkahiwalay kayo. Ang tagal makamove on yan. Oo. Hindi agad Hindi, kasi ano tayo, hindi tayo vocal na nagsasabi. Magmumukmuk, ganun lang tayo eh. Kaya, ang babae, ano yan eh, kwento kung saan-saan yan eh. Wala ko yan. Parang Madalitan. parang may napanood nga akong ganyan kuya. Pag nag-break ang lalaki at babae, yung babae ang makikita mo na parang sakit na sakit. Oo. Tapos parang first month siya yung iyak ng iyak. Tapos punta ng punta Tapos nagiinom, feeling tapos yung lalaki, wala lang sa kanya. Kasi Tap- na nagkikwento. And then yung lalaki pala, late lang nagsisink in sa kanya. And then parang ilang buwan makalipas, doon na siya nangungulila, Oo. doon na siya, ganon. Totoo yun. Ganun yun. Kaya nasabi ko, yung babae talaga ang madalas sumahanap ng rebound yan. Ang lalaki niyan, ang daming pwedeng gawin eh. Lalapit lang din yan sa kapwa lalaki. Manggagamba. Manggagamba. Magbalis. Magtatawas. Di ba, basketball. Ganyan lang yan eh. Computer, kung may mga hobby. Ganon. Hindi yan parang ano. Hindi ang matinong lalaki. Hindi hahanap yan ng rebound tapos magsasayang ng pera. Kasi kung maghahanap ka ng rebound, ikaw din gagastos. Ikaw yung pera mo. Alam mo namang hindi ka hindi. Di ba? Sa babae, kwento yan. Broken ako, ganito ganyan. Una yan sa mga kaibigan ng babae. Mas minsan parang pagmumukhang malipay na lalaki. Ay, mga yun. ganun. Totoo yun, girls. Yan kayo. Hindi, totoo yun. Parang Mga lahat, ganun. minsan, mali na din. Never naman din inamin ng babae. Hindi, mali ako kung bakit kami naghiwalay. Sisi. Nagkulang yung lalaki. Oh, Kwento mo yan eh. kwento mo yan. Tama ka dyan. Dami na experience sa ganyan kuya. Parang magugulat ka na lang sa kwento. Ba't ganon? Bakit? Di ba? Parang ikaw lagi. Ang Ang masama. dami ng dagdag bawas eh. Pero ang totoo, girls, yung tunay na lalaki na nagmahal, ang hirap makamove on yan. Ang hirap makamove on. Hindi kami vocal na kahit madaldal, hindi kami vocal na nagsasabi ng ganito, ganyan, gano'n. Yung tunay na lalaki. Meron kasi nga yung supot na lalaki na na naghahanap agad ng iba eh. Wala yun. Hindi yun niligaya ng pero ang babae, ang dali niya. Kasi nagpapacomfort eh. Yung mga babae, nagpapacomfort yan. Basta mag-break, mangulila, magpapacomfort yan. Kung hindi sa kapwa babae, okay lang sa kapwa babae. Pero madalas ang may papaya din ng mga babae. Ayaan mo na yun. Oo, wala kwenta yun. Wala na naman kaming kwenta. Hindi na. Maraming mas better sa kanya. Oo. Naku, never nagsabi yan na hindi, pagbigyan mo pa ng chance. Never na tayo yun. Pero yung Oo nga, no?
Tama. Tayo ng mga babae na Parang gano'n. sila yung kampi-kampi. Huwag ka kampi Oo. ng mga yan. Madalang Madalang deserve yan. Madalang ka mga ano ng, sige, try mo pa, another try chance. mo. Wala. Sa lalaki, ano lang yan, pag lumapit sa tropa mo, basketball lang natin yan. Di ba? Ganun lang eh. Itagay. Dagay. Oo, ganun lang natin yan. Pero sa babae, naku po, lahat ng kasalanan ni Adan, isisisi sa'yo. Kasalanan ni Rizal, isisisi sa'yo. Basta na broke mo sila. At yun, mga girls, wag na wag kayong gagamit ng lalaki as a rebound. Masakit. Alam nyo yan, pagka, lumapit na kayo or may nagpo-comfort na sa inyo, mag-ingat na kayo sa action nyo. Kasi baka ma-full yung lalaki na po-comfort sa inyo. Tapos sasabihin nyo, kasalanan niya na yun. Kasalanan mo rin yun. Kasi dapat maging aware tayo, maging sensitive tayo sa mga kilos natin, words natin. Naranasan na rin namin yan, na gano'n, na naging rebound. At ang sakit. Sakit noon. Kasi hindi naman kami sa nag-a-assume na, magugustuhan mo kami kaya lang namin nagugustuhan yung isang babae na nagpapacomfort, nagre-rebound. Yung way, yung napapa-feel niya. Kasi ang mga lalaki, ang gusto niyan, nagpro-protect. So ikaw, broken, gusto kang protektahan. Magiging Superman ka. Superman, kaya kita protektahan. Walang kwentang lalaki yun. Yun yung mga nakakainis din sa lalaki na nag-rebound. Yung superhero. Pero yung pagka-superhero na, Tananan. sisiraan ka pa. Superhero na walang pakpak. Babagsak. Bakit? Masisiraan ka pa. Wala yun. Diba? May mga ganun comfort. Doon kayo mag-ingat sa mga lalaking ganun. Superhero na walang pakpak ang tawag doon. Yung nandyan ka or nag-break kayo, sige, comfort ka, ganito, ganyan. Tapos sisiraan yung naging ex mo. Hindi yun. Ang matinong lalaki, babae yan, what is good, walang siraan ang mangyayari. Ipagtatanggol niya pa yung boyfriend, kung sakali. May mga ganyan kasi nandun ka eh. Hindi naman kakampihan. Neutral. Titignan niya lang din kasi lalaki, yung perspective ng lalaki. Diba? Paunawa niya dun sa Basta babae. intindihan mo yun eh. Papaunawa mo, hindi mo sisiraan na sasabihan ng kung ano-ano yung babae para masira na. So yun, rebound, sakit yan. Nawa, sa mga viewers natin, huwag tayong dumating dyan. At kung dumating na kayo dyan, comment nyo. At kung nararanasan nyo ngayon yan, sayaw ka sa TikTok. Nalulong ka. Pwede nyo rin guys i-comment, di ba kuya? Kung nandyan kayo sa sitwasyon na yan ngayon. Comment nyo. Ang sarap niyan. Pag-usapan. Tapos, Kala ko sarap maramdaman eh. sarap pag-usapan. Kasi masarap din minsan makafeel ng gano'n. Yung pain. Di ba? Sabi nga, hindi ka tunay na sundalo. Hindi ka tunay na sundalo kung yung mga armor mo is walang sugat-sugat. Hindi ka tunay na sundalo kung hindi mo na gamit ang inyong mga sandata. So, hindi ka tunay na kung hindi ka nasaktan. Hindi ka lalago. Hindi ka titibay kung hindi ka nasasaktan. Saludo sa mga na-rebound. Saludo sa mga na-rebound. Pero, ayoko niyan. Masakit yan. Masakit. Sa mga babae, wag. Sa mga lalaki, huwag kayong manira para ano yun, tirador ng bahaw. So yun, thank you very much. See you bukas sa ating last part. Goodbye. Yun,